Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Fautagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's a Friday. Yehey! Swell day lakay! Traffic And day! it's swell day. At huling Biyernes ng buwan ng Nobyembre. Sa ating mga headlines, mga kuya, makinig kayo mga jeepney drivers, taxi drivers. Presyo ng petroleum products may dagdag bawas sa susunod na linggo. 12 milyong kapos sa Kitang Pinoy tiniyak na makikinabang sa 39 billion pesos na AKAP program ng DSWD. 42 pesos per kilo ng bigas sa kadiwa, pantapat sa mamahaling commercial rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Pagpigil sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte kinumpirma ni Pangulong BBM. At Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas siya sa pagkasundo sa Vice President Inday Sara Duterte Carpio at sa dating Pangulong Digong. Panukalang bigyan ng 50% discount sa remittance ang OFWs aprobado sa Kamara sa ikatlong pagbasa. Vice President Sara Duterte Carpio no-show sa NBI. Pero muli inimbitahan na pumunta sa NBI sa December 11. Radio announcer natatakbong mayor arestado sa kasong extortion. Ba, sino loko-loko yan? Sino lakay? Saan yan? Saan radio announcer? Saan istasyon yan? Samantala, Chinese national sa sex for sale sa Pogo workers. Hinatulang makulong ng habang buhay. 100 Pinoy na mamatay araw-araw dahil sa TB o tuberculosis ayon yan sa World Health Organization. Uso pa pala ang TB? Kala ko wala na. Kauna-unahang Filipina Muslim Senator Santa Nina Razul umanaw na sinundo na ni Allah. Tayo na kiramay sa pamilya ni Senator Razul. At sa detalye na ating mga balita. Naku, sa mga motorista, mga kuya, mga drivers, makinig kayo, ha? Abay, inaasa naman po ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products sa unang linggo ng Disyembre. Ang pamasko sa atin ng mga oil companies. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy, parang spokesman ng oil companies ang mga taga Department of Energy na, ha? Di ba pinapalit yung Energy Secretary? Sino nga ba Energy Secretary? Maring tumaas ng 50 sentimos hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. Pero may rollback daw po mahibigan sa diesel at kerosene. Alam niyo mga kuya kung magkano? Magkano lakay?
10 centavos. Ay, wow. Wow. Piso increase, rollback G's. Inuuto ba tayo ng mga ito? Inaasa naman ng Department of Energy ang oversupply sa petroleum products. O yun naman pala. Dapat mababa ang presyo. At mababang demand daw ng langis sa first quarter ng taong 2025. Samantala, makakabili na rin ng 42 pesos kada kilo ng bigas sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila at ilan pang lugar sa bansa sa susunod na araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., tatapatan ng Kadiwa Rice ang mataas na presyuhan ng bigas sa mga palengke. Anya, tugon ito ng DA sa mataas at hindi bumababang presyo ng bigas sa merkado kahit ibinaba na ng hanggang 15% ang taripa ng imported rice sa pamamagitan ng Executive Order No. 62. Paliwanag ng kalihim, pinilit nilang wag pasukin ng Kadiwa ang mga palengke upang protektahan ang kabuhayan ng mga rice retailers, pero wala namang nakikitang epekto sa merkado ang pagbaba sa buwis ng imported rice. Sa pagtaya ng DA, makapagtatayo ng 179 na Kadiwa stores sa iba't ibang rehiyon sa bansa ngayong taon mula sa target na 1,500 na tindahan sa buong bansa pagsapit ng taong 2028. Samantala, tinatayang nasa 12 million na mga manggagawang mababa ang kita ang mabebenepisyuhan ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD na pupuntahan ng 39 billion pesos. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, dapat mapanatili ng Senado ang nasabing pondo na inilaan ng Kamara sa ilalim ng 2025 proposed national budget. Paliwanag ni Garin, nagsisilbing safety net ang nasabing ayuda o AKAP para makagapay ang mga manggagawang mababa ang kanilang kinikita. Una rito sinabi naman ni Bicol Party List Congressman Elizalde Co na hindi sila papayag na malis ang socialized program ng gobyerno na naglalayong magbigay ng ayuda na 3,000 hanggang 5,000 pesos sa mga kwalipikadong mga benepisaryo. Sa iba pang balita, binigyan diin ni House Speaker Martin Romualdez sa Bicameral Conference Committee ang paglikha ng panukalang 2025 budget na nakasentro at inuuna ang kapakanan at pangangailangan ng mga Pilipino. Ito ang mensahe ni Romualdez sa unang pagpupulong ng Bicam na layuning i-reconcile ang magkakaibang bersyon ng Kamara at Senado. Ayon kay Romualdez, sa panig ng Kamara, huwag gawing komplikado ang pagtitibaying 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.352 trilyon pesos. Sa bersyon anya ng Kamara, pinagtuunang pansin ang prioridad ng mga Filipino, kabilang ang maibaba ang presyo ng mga pagkain, lumikha ng mga trabaho, gawing abot kaya ang health services, paunlarin ang edukasyon at tiyakin ang disaster preparedness ng gobyerno. Narito si House Speaker Martin Romualdez. In the House, we've worked hard to ensure that our version of the budget reflects the priorities of the Filipino people. We focus on what's urgent, keeping food prices down, creating jobs, making healthcare accessible, improving education, and ensuring disaster preparedness. Dagdag pa ng House Speaker, magkaiba man ang paraan ng dalawang kapulungan, dapat ang layunin ay pareho at para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Kinumpirma naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinigilan niya ang planong ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Isang ambush interview sa Lucena City, sinabi ng Pangulo na sa kanya galing ang text message na unang inilabas ni Anthony Taberna sa social media tungkol sa pagpigil ng Pangulo sa ugong na impeachment laban sa Vice Presidente.
Sinabi ng Pangulong Marcos na pribado ang nasabing mensahe kung saan nakasad na hindi importante si Duterte in the larger scheme of things. At ang impeachment ay maaring makagulo lamang sa mga ginagawa ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sabi ng Pangulong Marcos, ang impeachment ay storm in a teacup. At para sa kanya hindi importante at hindi makatulong sa buhay ng bawat Pilipino. Narito ang Pangulong Marcos. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Samantala, sinabi rin ng Pangulong Marcos na bukas ang kanyang pintuan, bukas siya sa anumang pakipagkasundo kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio at sa pamilya Duterte na nagkakaroon ngayon ng World War at meron pang murahan. Naku. Samantala, hindi sumipot, no show si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Batay sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo, huli na nang malaman ng kanyang tanggapan na kinansela pala ng Kamara ang pagdinig ngayong araw para bigyang daanan sa bina ng NBI. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, pansamantalang i-reschedule ang investigasyon ng NBI kay Vice President Sara Duterte sa December 11, 2024. Kaugnay nito, binigyang diin ni Santiago na lahat ng anggulo ay iimbestigahan nila, hindi lamang ang banta ni Vice President Sara kina Pangulong Marcos, kundi pati ang sinasabi nitong banta sa kanyang buhay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Santiago. Unlike this threat to the President, sa kanyang bibig nang galing siya ang nagte-threat. Pero yung nagte-threat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagte-threat sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Radio announcer na kakandidato sa pagka-mayor inaresto dahil sa kasong extortion. Abay, dapat lang, walang hiya ito, ha? Nakasira ng reputasyon ng mga media men. Samantala, Chinese national na sangkot sa sex for sale sa Pogo workers, hinatulang makulong ng habang buhay. At 100 Pinoy namamatay araw-araw sa tuberculosis. Ano ba yan? Overrated naman yata itong ginagawa ng yan po ay report ng World Health Organization. At malungkot na balita, lalo sa ating mga kapatid na mga Muslim, ang kauna-unang Filipina Muslim Senator na si Santanina Rasul, siya po ay sinundo na ni Allah. At ang detalye ng mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Ninang Doktora Isa Suntay, ganap na alas 4:26. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings
is filled with you. Merry Christmas, Ninang. Mano po, Ninong, 26 days na lang lakay. Paskong Pasko na! Ang bilis ng panahon. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond Dadpaa. Si standby Mil Kirigunan. Inaresto naman isang radio announcer na kandidato pa naman sa pagka-mayor dahil sa pangungutong ng 4 na milyong piso. Wow, buti nga nahuli ka. Kinilala ang suspect na si Roger Simafranca, isang broadcaster ng isang radio station sa Cebu at kasalukuyang kumakandidato bilang mayor na makalaban ni incumbent Mayor Gerald Anthony Gullias. Ayon sa report ng pulisya, tinakot ni Simafranca ang mayor na si Gullias na ilalabas daw ang lahat ng kanyang baho kung hindi ito magbibigay ng pera na nagkakahalaga ng 4 na milyon. Lupit. Kabilang sa mga pangako ng broadcaster na si Simafranca ay kung bibigyan siya ni Mayor Gullias ng 4 na milyon, siya ay aatras sa pagkandidato sa pagka-mayor at hindi na siya lalabanan. Ayun, no, may mga pera pa, oh, ayan. Easy money lakay, Oh, luko-luko to, buti nga sa'yo. Kakahiya ka, boy. Kaya nga. Samantala, hinatulan ng Pasay Regional Trial Court Branch 113 ng habang buhay na pagkakakulong at multang 4 na milyong piso ang isang Chinese national na kilala bilang Boss Ayang. Ito ay dahil sa pagpapatakbo ng prostitution dead na naglalako ng mga Pilipinang babae kabilang ang isang menor de edad sa mga dayuhang pogo workers. Ang kaso ay nagugat mula sa isang raid na isinagawa ng PAOK, CICC at PNP Women and Children Protection Center noong Nobyembre 25 taong 2023 sa isang condominium complex sa Pasay. Nasagip sa operasyon ang 14 na Pilipinang babae kabilang ang isang menor de edad. Grabe. Samantala sa iba pang mga balita, unahin natin ang mga reports. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Pangulong Marcos sinikayat ang mga sundalo na manatiling nakatuon sa kanilang misyon. Iwasan na ang military adventurism. Ayan. Wala tayong mapapala dyan. Narito ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Lakay pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo na manatiling nakatutok sa kanilang misyon na ipagtanggol ang taong bayan at ang Republika. Ginawa ito ng Commander-in-Chief sa pagbisita sa Southern Luzon Command sa Camp General Guillermo Nakar sa lalawigan ng Quezon ngayong araw. Sa kanyang talumpati, pinayuhan ng Pangulo ang tropa na huwag magpalinlang sa mga nangyayari at manatiling nakatuon sa kanilang misyon. Ganito daw kasi ang kanyang ginagawa kapag maraming ingay. Iniisip niya lang palagi kung ano ang kanyang trabaho at hindi kasama doon ang makipag-away o makipagdebate sa walang kwentang bagay. Kaya payon ito sa mga sundalo, kapag naguguluhan sa mga ingay sa paligid, isipin lang ang kanilang misyon at tuparin iyon. Narito si Pangulong Marcos. Let's keep that mission clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Ay, madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso. At sabi nga ng Pangulo, huwag kayong palilinlang. Ayan, huwag pabobola sa mga nangyayari. Let's stay focused, sabi ng ating Commander-in-Chief sa mga sundalo sa Camp Guillermo Nakar sa Lucena City. Ayan.
Samantala, report mula sa Senado. Pagharang ni Pangulong BBM sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte suportado sa Senado ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Idatali mo ang balita RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Sinuportahan ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pagharang ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Estrada, napakaraming problema ng bansa na dapat ay tinutugunan hindi lang ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, kundi pati na silang mga mambabatas. Lalo lamang itong magdudulot ng pagkahati-hati dahil ang impeachment ay isang political process at hindi illegal na paglilitis. Dapat ay nakabata ito sa prinsipyo ng katarungan, accountability at hindi politika. Sa huli, umaasa pa rin sa Estrada na sa pagdating ng panahon ng Kapaskuhan ay manaig ang reconciliation sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Umiwas naman si Senate President Francis T. Escudero na magkomento sa usapin ng impeachment dahil kung meron mang kaso ng impeachment, sila sa Senado ang didinig nito. Kaya hinimok na Escudero ang mga kasamaang senador na umiwas muna sa pagbibigay komento sa usapin ng impeachment. Sa panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Quezon, inamin nito na nag-text siya sa ilang mga congressmen at pinakiusapang huwag ituloy ang anumang balak na impeachment laban kay Vice President Sara dahil hindi ito mahalaga at walang maitutulong sa buhay ng bawat Pilipino. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond at mula sa Senado, lumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Hindi raw agenda ng Kamara de Representantes. Sino ang may sabi niyan? Aris number 12, Milky Regunal, please come in. Milky. Nakayateya ang pangunahing focus ng mga investigasyon sa Kamara ay panatilihin ng transparency and accountability at hindi para idiin si Vice President Sara Duterte at isulo ang impeachment. Ito ang nilinaw ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., Deputy Speaker David Suarez at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Sa statement ng House leaders, hindi agenda ng Kamara ang impeachment, kundi matukoy ang katotohanan kung paano ginamit at nilustay ang 2022 at 2023 confidential funds ng OVP maging DepEd ng si VP Sara pa ang kalihim. Git pa nila Gonzales, Suarez at Dalipe, karapatan ng mamamayan kung papaano nagamit ang pondo dahil ito ay pera ng taong bayan. Bukod ba dito, anila wala ng ibang agenda pa ang Kamara kundi ang marinig ang mga paliwanag ni VP Sara sa mga susunod pang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Una rito, hindi pa didistract sa ingay politika ang liderato ng Kamara at sa halip ay tuloy-tuloy lang daw ang kanilang pagtatrabaho. Pinagyang diin ni Senior Deputy Speaker Gonzales tungkulin ang mga mamabatas na protektahan at ipagtanggol ang democratic institution at rule of law. Ako si Milky Regunal para sa DZRH. Paano yan kung ituloy ng Makabayan na Black at grupo na Akbayan ang pagsasampa ng impeachment? Anong gagawin ng leadership ng Kongreso? Hindi pa masabi sa ngayon, Lakay, nito mga nabanggit ng House leaders at titignan pa lalo at malinaw naman daw ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang sabi, Lakay, kung meron man na isusulong sa kabila ng naging panawagan ng Pangulo na huwag nang ituloy dahil ito ay unproductive sa ating ekonomiya, ay siguro tatanggapin nila yung ilang mga magsusulong pa rin itong impeachment kung meron man laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, maraming salamat. Teka, Milky, bakasyon ba ang mga sa kongresista? Wala silang sesyon ngayong Biyernes, Lakay, at babalik uli ng Lunes. Meron pa mga committee hearing, ang good government at yung Quadcom. Kala ko bakasyon na sila ngayong December. Hindi pa. Ayan. Matagal pala kaya, Teya, mga December, second week. At hihintayin nila yung pag-ratify at paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 proposed national budget at nagpapalita rin ng House Speaker. Sa accomplishment naman ng Kamara sa loob ng sesyon at sa loob ng 19 Congress, Lakayate. Ayan, kailan aproba mo na ang national budget para may bonus din sila.
Yung matitipid ba, ididibay-dibay? Ganun ba yung gagawin doon? Isosoy sa National Treasury. Isosoy. Hindi na katulad dati na ibabalik sa kanila, hindi na pwede yung ganun. Akala ko dibay-dibay na yun. Ngayon pag may mga kumbaga ay sobra, binabalik ito sa National Treasury. Hindi pala pa ni isubi. Hindi pwede. Noon ginagawa yan. Inabuking na sila. Choli ko na lang po. Maraming salamat, Manang Wilkie. Happy weekend la kay Teya. Ako si Milk Riguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pasay LGU at Indonesian government pumirma ng Memorandum of Understanding na naglalayong lumikha ng trabaho at pagpapalakas sa ekonomiya. Idetalye mo ang balitang yan, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Teya at Lakay, pumirma ng Memorandum of Understanding ang pamahalaang lungsod ng Pasay at gobyerno ng Indonesia na naglalayong palakasin ang mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya at lumikha ng libo-libong oportunidad sa trabaho. Sa ilalim ng MOU, nagpapahiwatig ng multi-bilyong dolyar na pangako ng kapital mula sa business community sa Indonesia. Nagmamarka rin naman ito ng isang mahalagang hakbang patungo sa paglago ng negosyo at kasaganaan naman ng Philippine economy. Ang collaboration naman na ito ay inaasahan nga makapag-aambag ng malaki na may pagtataya ng nagpapakita ng potensyal na 6% na pagtaas sa gross domestic product. Bukod pa rito, magpapalakas pa umano ng relasyon sa ekonomiya ng lokal ng Pasay. Present sa MOU si Pasay City Mayor Amy Calixto Robiano at ang mister nitong si Egay Robiano. RH27, Noche Kakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala, bago ilang pang detalye ang ating mga balita, abay batiin mo natin na happy birthday si Boy Gonzales ng Tondo, Manila. At happy birthday din kay Andy Verde. Yan ba yung listahan ng mga magpapakain ngayon, Lakay? Yes, Andy Vital. Andres Bonifacio. Ayan. Lahat ng Andy, Lakay. At Myrel Joyce Garcia. Happy birthday din kay Senator Mr. Joe Gico ng PMA Sandigan 82. At binabati rin natin ang mga Sumbagels dyan sa may Novaliches, Quezon City. Abay, binabati natin ang mga Sumbangers daw. Ha? Okay, Sumbangers. Sumbangers, ayan. Abay, itong presidente na si Miss Victoria Court. Ano apelyido? Court ba talaga? Carolina Casalta, Vicky, Eva at Conchita at ang kanilang mga tropang Sumba Girls. Iwala naman ang Department of Justice na matutuntun nila at matutukoy nila kung sino ang taong kinontrata o binili lang daw ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Andres, merong kakayahan ang pamahalaan na makilala ang sinasabing tao sa pamagitan ng buong persa ng gobyerno. Pero bibigyan pa rin daw ng pagkakataon at sapat na panahon ang Vice President Sara Duterte na makipagtulungan. Sinabi ni Yusek Andres na walang immunity ang Vice Presidente at mari siyang makasuhan dahil sa pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at House Speaker. Samantala, nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa maaaring epekto kung magwatak-watak ang mga Pilipino dahil sa politika.
Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., matutuwa rito ang hindi na pinangalanang bansa at external threat. Sinabi ni Browner na posibleng samantalahin ito ng naturang bansa para pumasok at kontrolin ang sitwasyon sa Pilipinas. Nang tanungin naman ng general kung ito ba ang direksyong nakikita ng AFP, sinabi niya sa mga reporter na kasama ito sa mga posibilidad. Narito ang bahagi ng pahayag ni AFP Chief Browner. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control. Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Browner ang paalala matapos tablahin ang panawagang military intervention mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Babalikan natin lang pang detalye natin mga balita. Oras, Miss Teya. Ganap na alas 4:47. Time. Balikan natin ang detalye nating mga balita. Sandali lamang nasa ating linya ang Presidente ng United Filipino Consumers and Commuters Group, si Ka-RJ Habeliana. Alamin nga natin kung ano ang kanilang reaksyon dito pa rin sa pagtaas ng presyo ng petroleum products at yung napakalaking rollback, 10 centavos. Nakakalunod sa laki-laki. At ano ba ang pagtayo ng ating mga consumers sa mga nasa oil industry? Tataas pa ba o bababa ang presyo ng langis? RJ Habeliana, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng DZRH at salamat po muli sa inyong pagbubukas ng pintuan para sa ating mga hostage ng mga consumers at commuters. Okay. Ka-RJ Habeliana, dito sa inyong grupo sa United Filipino Consumers and Commuters Group, ano na ba tayong magagawa para mapigilan itong mapastak ganitong linggo-linggo na lamang na pagtaas ng presyo ng petroleum products at kung may rollback parang inaasar tayo 10 centavos. Ayan. Alam niyo po, kanina binanggit kong hostage tayo. Hostage tayo ng mga may-ari nitong tinatawag nating mga petrolyo at hostage din ang ating gobyerno at yung mga regulators natin. Pero may solusyon naman po. Meron pong solusyon. Anong solusyon? Hindi yung bakbakan sa politika. Ang usapin sa petrolyo, alam naman ng lahat, nagtitrigger yan ng pagtaas ng paggalaw ng mga iba't ibang mga bilihin. Ano po? So sana ang ating pakiusap sa Senado, sa Kongreso, tignan na ng maigi yung tinatawag nating oil deregulation law, no? At para maprotektahan tayo at maaari ring ibalik yung oil price stabilization fund, no? Para makatulong ito sa pagbaba. Kalawa ay yung tinatawag nating dun sa train law, na kung saan yung train law, yung tax reform for acceleration and inclusion, may bahagi doon na tinatawag na petroleum excise tax. Sa diesel, yan, sa gasolina, yan ay 9 pesos kada litro. Sa diesel, 6. At dun sa iba pang mga petroleum commodities ay 3 pesos. Just imagine kung 10 centavos yung kanilang decrease at ilang balentong na increase ang ginawa nila at gis lang ang kanilang ibakawat, para naman pong anong klaseng pagbabawas yan. Ano po? So kung talagang seryoso yung ating gobyerno at yung mga politiko in the future, ito yung dapat maging priority. Kasi pag bumaba yung gastusin sa petrolyo, bababa rin po yung presyo ng kuryente. Ano po?
Dahil marami sa mga petroleum product, itong mga makina na pinapatakbo ay kumukonsumo rin ng mga petroleum product. Ano po. So yan ay nagtutulak. Lalo ngayong Pasko, magpapasko po. Tapos hinaharap natin yung ganitong bukod sa economic crisis, yung sinasabi nilang political crisis, pero parang mas priority nila yung political crisis eh. Yung awayan ng mga politiko kesa dun sa usapin ng binabanggit natin. Dahil mahal ang bigas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente. So, paano naman ngayong Pasko ang ating mga kababayan sa darating na mga araw? Sapat na po ba sa palagay ninyo ang 42 pesos na halaga ng bigas? Naku, 42 pesos, anong uri ho ng bigas yan? Anong kalidad po yan? Alam nyo, ang bigas kasi isang political issue na rin yan eh. Mukhang nagkamali ng kanilang kalkulasyon din sa dapat na presyo nito. Dahil yung mga magsasaka yung puhunan pangalang gawin, nasa 20 pesos na. Tapos siyempre, papasok yan sa merkado, so nagkakanda patong-patong. At anong kalidad ng bigas yung ibibigay sa atin? So marami tayong problema, kaya nga itigil na nga muna itong mga tinatawag nating mga banatan sa politika, mag-unite ang political opposition at administration at harapin ang mga problema na ito. Dahil ano po ito, perennial eh. Ikatlo siguro, yung nakakatakot na hindi natin alam anytime, baka pumutok yung mga geopolitical na gera. Ano po, ayan, nangyari na sa Ukraine at may pagbabanta ang Russian president, may implikasyon niya sa atin. So, anong bigas ang ipapakain natin sa tao? At kung pumutok yung gera na yan, sino magdadala ng mga petrolyo rito sa atin? Sisipa na naman yan. So, saan tayo pupulutin? So, they need to put their act together. Yung mga nasa pamahalaan para naman sa ating mga consumers, commuters, and general welfare ng public. Unahin yung public interest. Ka-RJ Javellana, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Mabuhay po ang DCRH. Maraming po salamat. Mahabigan ka-RJ Javellana, ang Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters Group. Sa detalye pa rin ating mga balita. Nasa 100 Pilipino daw po ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na tuberculosis o TB. Ayon sa report ng Global Tuberculosis Report ng World Health Organization ngayong taon, sa kanilang report, katumbas ito ng 38,000 na kaso ng pagkamatay dahil sa TB kada taon. Sa parehong report ng WHO, isa rin ang Pilipinas sa 8 bansa sa buong mundo na may pinakamaraming na itatalang kaso ng tuberculosis. Sa iba pang balita, pumanaw na sa edad na 94 si dating Senator Santanina Tilia Rasul kahapon November 28, 2024. Ayon sa Senado, binawian ng buhay si Rasul sa kanyang tahanan sa Quezon City dakong alas 8:21 kagabi. Si Rasul ang kauna-unahang babaeng Muslim na naitalagang senador sa bansa. Siya'y nanungkulan simula 1987 hanggang 1995 at nakapagsulat ng 8 batas bilang chairperson ng Committee on Civil Service and Government Recognition at sa Committee on Women and Family Relations. Kabilang sa kanyang mga naisulat na batas ay ang RA 7192 na nagbigay daan para sa kababaihang makapasok sa Philippine Military Academy at RA 7168 na siyang nag-angat sa Philippine Normal College na maging Philippine Normal University. Samantala, isasara ilang kalsada sa paligid ng Bonifacio Monument o Bonifacio Monument Circle sa Caloocan City simula mamayang hating gabi. Bakit may birthday party ba si Kuyang Andres Bonifacio?
Ito'y kaugnay sa kanya ika-161st birthday anniversary ni Gat Andres Bonifacio, ang founder ng Katipunan. Batay sa bisyo ng MMDA, kabilang sa isasara ang MacArthur Highway mula sa kanto ng Kalye 4 patungong Monumento at Samson Road. Isasara din ang kabaan ng Rizal Avenue mula sa kanto ng 10th Avenue patungong Monumento at EDSA northbound mula General Rosendo Simon patungo ng Monumento. Pero muling bubuksan ang 4 na kalsada sa tanghali matapos naman ang mga aktibidad, mga programa na gaganapin sa Monumento ni Gat Andres Bonifacio. Samantala, asahan ng puspusan pang pag-operate ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga mabuhay lane bago ang Kapaskuhan. Nitong huling linggo lamang ng Nobyembre, sunod-sunod ang pagsuyod ng Special Operations Group sa naturang mga kaling alternatibong daanan mula Quezon City, papasok sa Eastern Metro Manila at patagos sa Makati at vice versa. Ayon kay MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, mapapadalas pa ang kanilang clearing operations lalo't Disyembre na sa susunod na linggo. Sa ating balitang sports, wow, congratulations sa Mayor Mosor Siful. Abay, natiling presidente ng Philippine Olympic Committee, si Mayor, Tagaytay City Mayor Bambol Tolentino. Matapos na siya ay muling ma-elect. Mga tinalo niya, Kristan Carag. Kristan, please come in. Extended ng 4 na taon ang termino ni Field Cycling Council President at Cavite 8th District Representative Abraham Bambol Tolentino bilang Pangulo ng Philippine Olympic Committee. Ito'y kasunod na nangyaring halalan sa Parañaque City. Nakakuha ng 45 boto si Tolentino para matalo si Philippine Amateur Baseball Association President Chito Loizaga, nakakuha lang ng 15 boto. Nagumpisang magsilbi si Tolentino bilang Pangulo ng POC noong 2019 para magwagi sa isang special election. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kristan Carag at Mosor Siful. Bambol Tolentino, ang mayor ng Star City. Congratulations. Siya ay muling na-elect bilang presidente ng Philippine Olympic Committee. At yan, aling presidente ng kabuuan natin palatuntunang break time. Thank God it's a Friday. Yay! Naku, gimikan na at saka naku, shopping spree na ngayon. Trapikan na, Lakay. Grabe, trapikan. Ay, oo nga, ano ha? Grabing traffic ngayon. Ramdam na ramdam, solid na solid. Kaya konting pasensya. Ayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri minus Miss Karen Oyong. Nasaan siya, Lakay? Abay, mukhang na-indoctrinate na ng China. Inimbitahan na naman ng Chinese Embassy. Nasa People's Republic of China ang Miss K. Karen Oyong na hindi po Chinese national. Ayan. Filipino citizen at hindi po spy. Ayun, ang pinakamahalaga, Lakay. Oras sa ganap na 5:03. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.